Noong 1947, ang tahimik na bayan ng Maine ay niyanig ng nakagigimbal na pagpatay. Ang pangunahing sospek sa kaso ay empleyado ng bangko na nagngangalang Andy Dufresne. Sa kabila ng matinding protesta na siya ay inosente, hinatulan siya ng korte at sinintensyahan ng 2 magkasunod na habambuhay na sentensya. Si Andy ay ipinadala sa Shawshank Prison, isang tanyag na institusyon na kilala sa pagsira kahit sa pinakamalakas na lalaki. Samantala, si Red, na convicted killer, ay ininterview para sa parol pagkatapos gumugol ng 20 taon sa Shawshank. Sa kabila ng taos-pusong pagsisikap na ipakita na siya ay nagbago na, tinanggihan ng parole board ang pakiusap niya. Nasiraan ng loob, bumalik si Red sa nakagawian niya sa bilangguan, na kinabibilangan ng pagpupuslit ng mga ipinagbabawal na bagay para sa mga kapwa preso kapalit ng pera. Nang dumating ang bagong batch ng mga bilanggo sa Shawshank, si Red, at ang mga kaibigan ay nagpustahan kung sino ang sasuko dahil sa matinding hirap ng buhay sa bilangguan. Inilagay ni Red ang pusta kay Andy, na tila kalmado sa panlabas ngunit may mabigat na dinadala na kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, hindi si Andy kundi isang matabang bilanggo ang nasiraan ng loob at hindi makontrol ang pag-iyak sa unang gabi. Ang pag-iyak ng bilanggo ay nakakuha ng atensyon ni Kapitan Hadley, isang sadistang gwardya na nasisiyahan sa pagmamalupit sa mga bilanggo. Inilabas ni Hadley ang galit sa kaawa-awang tao, walang awang binugbog siya ng ilang oras. Kinaumagahan, nalaman ng mga bilanggo na ang matabang lalaki ay namatay sa infirmary mula sa pinsala dahil ang doktor ng bilangguan ay nasa labas ng gabing iyon. Ikinagulat ito ni Andy at sinubukan niyang magtanong tungkol sa pangalan ng lalaki ngunit ang lahat ay nagsabi sa kanya na huwag nang makialam. Lumipas ang 1 buwan, at 1 araw, nilapitan ni Andy si Red matapos marinig na maaari niyang ipuslit ang mga bagay sa bilangguan. Hiniling niya kay Red na kuhaan siya ng martilyo para sa bato, sinabing gusto niyang ipagpatuloy ang libangan niya na mangolekta at maglilok ng mga bato. Nagtataka si Red kung balak niyang gamitin ang martilyo para sa pagtakas ngunit tinawanan lang siya ni Andy. Tinanggap ni Red ang utos ngunit binalaan din niya si Andy tungkol sa sisters, magkakapatid na Becky, na pinamumunuan ni Bugs, na umaatake sa iba pang mga bilanggo. Sa lalong madaling panahon, naging malinaw na si Bugs ay may malaking interes kay Andy. Sa unang 2 taon ng pagkakakulong, ginugugol ni Andy ang halos lahat ng oras sa pagtatrabaho sa paglalaba o pakikipaglaban kay Bugs at sa sisters. Sa kabila ng hirap, nakahanap siya ng ginhawa sa pagiging magkaibigan nila ni Red. Magkasama silang nagpapalipas ng oras sa pag-uusap, nagbabahagi ng kanilang mga pag-asa at pangarap. Nang i-anunsyo na may bakanteng trabaho para sa pag-aayos ng bubong ng gusali ng bilangguan, nakagawa ng paraan si Red upang makuha ni Andy at ng iba pa nilang mga kaibigan ang trabaho. Isang araw, narinig ni Andy si Hadley na nagrereklamo tungkol sa pagbabayad ng buwis para sa kanyang mamanahin. Gamit ang malawak na karanasan bilang isang bankero, pinayuhan niya si Hadley na itago ang pera mula sa IRS sa pamamagitan ng pagreregalo nito sa kanyang asawa. Nag-alok din siya na tutulungan siyang mag-file ng mga papeles kapalit ng malamig na beer para sa mga kapwa preso. Ang mapagmataas na kapitan ay tila galit sa una, ngunit pagkatapos makita ang katalinuhan ni Andy, sumang-ayon siya sa kasunduan. Sa paglipas ng panahon, nakabuo si Andy ng magandang relasyon sa lahat ng nasa bilangguan, kaya siya ay mas naging komportable at kumpiyansa. Nagsimula rin siyang magbasa at palawakin ang kaalaman. Maya-maya, nilapitan niya si Red na may kakaibang kahilingan, gusto niya ng poster ng aktres na si Rita Hayworth. Medyo nawirduhan si Red dito, pero pumayag siya nang hindi nagtatanong. Nang maglaon, si Andy ay pinagdiskitahan na naman ng sisters, at muling sinubukang ipilit ang kanilang sarili sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, kumpiyansa niyang hinamon sila, at sinabing hindi siya natatakot na mamatay. Nagbanta pa siyang kakagatin ang kanilang pagkalalaki kung lalapit pa sila sa kanya. Nagulat ang sisters sa kanyang katapangan kaya't nagpasya silang huwag subukan ang kanyang banta. Gayunpaman, binugbog siya ng mga ito at inilagay sa infirmary sa loob ng 1 buwan. Bilang resulta, si Bugs ay binigyan ng solitary confinement at nang siya ay lumabas, siya ay binugbog ni Hadley at ng mga tauhan niya. Napakatindi ng pambubugbog kaya tuluyan na siyang nagkaroon ng kapansanan at inilipat sa ospital na bilangguan. Ang mga miyembro ng gang ni Bugs ay tumigil na rin at hindi na ulit ginulo si Andy. Nang tuluyang makalabas si Andy sa infirmary, niregalo sa kanya ni Red at ng iba pa ang maraming mga bato at higanteng poster ni Rita Hayworth.
Di nagtagal, nalaman ni Warden Samuel Norton ang tungkol sa mga kasanayan ni Andy at nagsagawa ng sorpresang inspeksyon sa bilangguan upang makilala siya. Nadatnan niya itong nagbabasa ng Biblia at tinalakay ang paborito niyang mga talata habang sinusuri ng mga gwardya ang selda para sa anumang ipinagbabawal na bagay. Matapos mabigang makahanap ng anumang bagay na labag sa batas, hinikayat ni Norton si Andy na patuloy na magbasa ng Biblia na nagsasabing ang kaligtasan ay nasa loob. Nang maglaon, nalaman ni Andy na siya ay naatasan na magtrabaho sa library ng bilangguan bilang assistant ng matandang preso na si Brooks Holton. Bilang kapalit, nagbigay siya ng financial advice sa mga gwardya ng bilangguan at tinulungan silang mag-file ng kanilang mga income tax return. Isang araw, nakakuha siya ng ideya na palawakin ang library ng bilangguan upang matulungan ang ibang mga bilanggo na palawakin ang kanilang pananaw. Sa payo niya kay Norton, humingi siya ng pondo sa Maine State Senate sa pamamagitan ng pagsusulat ng liham bawat linggo. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging pinakapopular na kahit ang mga gwardya mula sa ibang bilangguan ay humihingi sa kanyang serbisyo nang bisitahin nila ang Shawshank para sa inter-prison baseball tournament. Si Andy ay naging financial advisor din ni Norton. Isang araw, may kung anong masamang hangin ang umihip kay Brooks at hawak niya ang isang preso at nagbabanta na papatayin ito. Dito nabunyag na pagkatapos magsilbi ni Brooks ng nakakagulat na 50 taon sa likod ng mga rehas, dumating na ang oras upang lumaya siya mula sa bilangguan ng Shawshank. Ngunit habang nahaharap sa katotohanan na lalaya na siya, nararamdaman niyang hindi niya kayang harapin ang mundo sa labas. Pakiramdam niya ay naliligaw siya, natatakot, at nag-iisa, kumbinsido na hindi siya makakaangkop sa buhay sa labas. Sa desperadong pagtatangka na kumapit sa nag-iisang buhay na alam niya, gumawa si Brooks ng marahas na hakbang, na i-hostage ang kapwa bilanggo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, kumilos si Andy at nakumbinsi si Brooks na huminahon. Ipinaalala niya kay Brooks na mayroon pa ring buhay na naghihintay sa kanya sa kabila ng mga pader ng bilangguan. Nang maglaon, tinalakay ni Andy ang insidente kay Red, at ang huli ay nagkomento na si Brooks ay nasanay sa buhay sa bilangguan pagkatapos na gumugol ng 50 taon sa Shawshank. Mas gusto niyang manatili sa bilangguan para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at hindi kayang umangkop sa mundo sa labas. Sinabi pa ni Red, nakakatuwa ang mga pader na ito. Una, kinasusuklaman mo ito, pagkatapos ay masasanay ka na dito. Paglipas ng panahon ay mas gugustuhin mong manatili na lang. Sa sumunod na eksena, si Brooks ay tuluyang nabigyan ng parole, sa kabila ng kanyang pagnanais na manatili sa bilangguan. Habang palabas siya, namangha siya sa nagtataasang mga gusali at nagsisiksikang mga tao, at nakaramdam ng labis na pagkabigla sa biglaang pagbabago ng kapaligiran. Wala siyang pamilya o kaibigan na naghihintay sa kanya, walang matatawag na bahay, at walang layuning mabuhay. Ang tanging pamilyar sa kanya ay ang dating gawain, ang gawain ng isang bilanggo, at ang mga alaala ng Shawshank ay bumabaha sa kanyang isipan. Desperado na kumapit sa isang bagay na pamilyar, kumuha ng trabaho si Brooks sa supermarket, ngunit natagpuan niya ang sariling hirap na makisabay sa mabilis na takbo at pangangailangan sa mundo sa labas. Iba-iba ang usapan at pag-uugali ng mga tao sa paligid niya, at tila hindi niya maintindihan ang kanilang mga pamamaraan. Sa pagdaan ng mga araw, lumalim ang depresyon ni Brooks, at nagsimula siyang mawalan ng pag-asa sa kanyang kinabukasan. Sa huli, hindi na niya nakayanan ang labis na emosyon, ginawa ni Brooks ang hindi dapat, nag-iwan ng mensaheng, narito si Brooks, sa pader. Lumipas ang 6 na taon, at sa wakas ay nagbunga ang pagpupursige ni Andy sa pagsulat ng mga liham sa state legislature. Ang bilangguan ay binigyan ng $200 para pondohan ang pagpapalawak ng aklatan, kasama ang koleksyon ng mga luma at sira-sirang libro at mga phonograph records. Kasama nito, natuklasan ni Andy ang kopya ng Mozart's The Marriage of Figaro. Determinado na ibahagi ang obra maestra ng musika sa mga kapwa bilanggo, gumawa si Andy ng mapanganib na plano. Habang nagtatrabaho sa opisina ng warden, sinamantala niya ang pagkakataong ilak sa banyo ang bantay at i-play ang record sa loudspeaker system ng bilangguan. Habang pinupuno ng musika ang paligid ng bilangguan, isang hindi pangkaraniwang bagay ang nangyari. Ang mga preso, kabilang ang pinakamatapang na kriminal, ay natangay sa ganda ng musika. Maging ang mga gwardya ay hindi maiwasang mapangiti sa sobrang ganda ng musika. Sa kasamaang palad, pinarusahan pa rin si Andy, at siya ay sinentensyahan ng 2 linggo sa solitary confinement.
Sa kabila ng parusa, nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala na ang pag-asa ang susi sa kaligtasan, at tumanggi siyang hayaan ang malupit na kondisyon ng Shawshank na masira siya. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Red para sa isa pang pagdinig ng parol pagkatapos gumugol ng 30 taon sa bilangguan. Sa kasamaang palad, muli siyang tinanggihan ng mga awtoridad. Upang pasayahin siya, binigyan siya ni Andy ng harmonica upang markahan ang kanyang ika-30 taon sa bilangguan. Bilang kapalit, binigyan siya ni Red ng higanteng poster ni Marilyn Monroe upang gunitain ang kanyang ika-10 taon sa bilangguan. Pagkatapos ng insidente sa Mozart, binigyan ng state si Andy ng budget na $500 para palawakin ang aklatan. Matalino niyang ginamit ang kaunting pondo at pinirmahan niya ang mga book club at charity para lumikha ng pinakamahusay na library ng bilangguan sa Maine at ipinangalan ito sa yumaong Brooks. Sa pinahusay na infrastruktura, sinimulan ni Andy na turuan ang mga bilanggo na gustong makakuha ng diploma sa high school para makakuha sila ng disenteng trabaho kapag sila ay nakalabas na sa bilangguan. Samantala, pinayaman ng warden ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kaalaman at kadalubhasaan sa pagbabangko ni Andy. Sa lalong madaling panahon, nagsimula siyang kumita sa pamamagitan ng pagpilit sa mga bilanggo bilang manggagawa para sa mga pampublikong proyekto na madali niyang naipanalo sa pamamagitan ng pagtalo sa kanyang mga kakumpetensya. Upang itago ang masamang gawain ni Norton mula sa batas, nag-set up si Andy ng account sa ilang mga bangko, gamit ang pagkakakilanlan ng likhang isip na tao, bilang si Randall Stevens, na nag-e-exist lamang sa papel. Nilikha ni Andy ang peking tao na ito sa kanyang malawak na kaalaman sa system at mga form mula sa mail. Bagamat wala si Randall Stevens sa totoong buhay, mayroon siyang birth certificate, social security number, at lisensya sa pagmamaneho. Ang plano ay walang kabuluhan at kung sakaling imbestigahan ng batas ang bagay na ito, hahabulin nila ang isang tao na umiiral lamang sa papel. Nag-fast forward ang pelikula sa taong 1965. Isang binata na nagngangalang Tommy ang sinentensyahan ng 2 taon sa Shawshank para sa paglabag. Si Tommy ay masayahin at kaakit-akit na tao. Siya ay naglabas-masok sa kulungan mula noong siya ay 13 taong gulang. Hindi nagtagal ay naging kaibigan niya sina Andy at Red, at ang tatlo ay bumuo ng magandang ugnayan. Isang araw, hiniling ni Tommy kay Andy na tulungan siyang makakuha ng high school equivalency diploma. Agad namang pumayag ang huli at dahil dito, sinimulan nila ang paghahanda. Pagkatapos ng ilang buwan na pagsusumikap at pagpupursige, si Tommy ay umupo para sa pagsusulit. Gayunpaman, sa pagtatapos ng pagsusulit, nadismaya siya sa kanyang performance at itinapon ang sag-utang papel sa basurahan. Gayunpaman, kinuha ito ni Andy at ipinadala sa education board. Sa sumunod na eksena, hinarap ni Red si Tommy at pinagalitan siya dahil sa kawalang ingat, at ipinaalala sa kanya ang oras at pagsisikap na ibinuhos ni Andy sa pagtulong sa kanya na makuha ang high school diploma. Sa wakas ay napagtanto ni Tommy ang bigat ng kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Pagkatapos, may ikinwento si Tommy tungkol sa karanasan niya sa isa pang bilangguan, nakasama niya sa selda ang isang lalaki na umamin sa pagpatay sa manlalaro ng golf at sa kasintahan nito. Ang lalaki ay madalas na nagyayabang tungkol sa kung paano niya inakusahan ang inosenteng bangkero para dito. Nang marinig ito, natigilan si Andy, dahil napagtanto niyang ang bangkero ay walang iba kundi siya mismo. Agad siyang pumunta sa warden para humingi ng bagong trial kasama si Tommy bilang saksi. Gayunpaman, ang tiwaling warden, na natatakot na mawala si Andy na pinagkakakitaan niya ng pera, ay tumanggi na tulungan siya at sa halip ay pinarusahan siya ng 1 buwan na confinement. Sa panahong ito, natanggap ni Tommy ang diploma sa high school. Sa kasamaang palad, pagkaraan ng ilang araw, siya ay inihatid palabas ng bilangguan at pinatay ni Hadley upang pigilan siya sa pagtulong kay Andy na makalabas sa bilangguan. Pagkatapos ay binisita ng warden si Andy sa solitary confinement at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagpanaw ni Tommy, at sinabing binaril siya habang sinusubukang tumakas. Gaya ng inaasahan, hindi ito pinaniwalaan ni Andy, at tumanggi siyang tulungan si Norton sa iligal na gawain. Gayunpaman, pinagbantaan siya ng warden na may hindi magandang kahihinatnan kabilang ang pagsasara ng silid-aklatan sakaling huminto siya sa pagtatrabaho para sa kanya. Matapos makalaya si Andy mula sa solitary confinement, ikinwento niya kay Red ang tungkol sa kanyang nakaraan at ang mahal niya sa buhay, ang yumaong asawa. Ibinahagi niya kung paano siya inilayo ng kanyang trabaho at ambisyon,
at kung gaano siya nakakaramdam ng pananagutan sa pagkamatay nito kahit na hindi siya ang tunay na pumatay. Sa sobrang panghihinayang at pananabik, ibinunyag ni Andy ang tunay na pangarap kay Red, ang makatakas at pumunta sa maliit na bayan sa dalampasigan sa Mexico na tinatawag na Zihuatanejo, kung saan sa wakas ay makakapamuhay na siya ng mapayapa at simpleng buhay. Niyaya niya si Red na sumama doon balang araw. Sinabi rin sa kanya ni Andy ang tungkol sa partikular na lugar sa Buxton, Maine kung saan may itinatago siya. Gusto niyang kunin ito ni Red kapag nakalabas na siya. Sa paglipas ng mga araw, ipinagpatuloy ni Andy ang iligal na trabaho para kay Norton, at si Red ay nag-aalala dito. Lalong tumindi ang pag-aalala ni Red nang malaman niyang humingi si Andy ng 6 na talampakang lubid sa kapwa preso. Natakot si Red na ang kaibigan niya ay may binabalak na wakasan ang sariling buhay. Kinabukasan, hindi sinasagot ni Andy ang nakagawiang pagtawag sa mga bilanggo tuwing umaga, at dito, nabunyag na wala siya sa kanyang selda. Sa lalong madaling panahon, natuklasan na siya ay naghukay ng lagusan gamit ang jackhammer na nakatago sa likod ng poster. Ginamit niya pala ang poster para itago ang tunnel. Pagkatapos, ang isang flashback ay nagpapakita na itinago niya ang semento mula sa dingding sa kanyang mga bulsa na ibinuhos niya sa bakuran tuwing naglalakad sa umaga. Sa nakaraang gabi, inilagay ni Andy ang maraming papel at damit ni Norton sa plastic bag na itinali niya sa kanyang sarili gamit ang lubid. Habang sinusubukan ni Norton at ng iba pa na intindihin ang pangyayari, pinuntahan ni Andy ang lahat ng mga bangko ni Norton na nagpanggap bilang Randall Stevens at ini-withdraw ang lahat ng pera. Nagpadala rin siya ng patunay ng mga ilegal na gawain ni Norton sa sikat na pahayagan. Hindi nagtagal, sumiklab ang kaguluhan sa Shawshank Prison habang dinadagsa ng pulisya at media ang lugar. Agad na inaresto si Hadley dahil sa pagpatay kay Tommy at ang iba pang mga tiwaling opisyal ay dinala rin sa kustodiya. Ang ebidensya na ipinadala ni Andy sa national newspaper ay nagpapatunay na totoo, at sa lalong madaling panahon sinimulan ng mga awtoridad na lutasin ang katiwalian na ginawa ni Norton at ng mga kasamahan nito. Ngunit bago maaresto ng pulisya si Norton, ginawa niya ang hindi maisip ng sinuman upang maiwasan ang malaking kahihiyan. Sa huli, naibigay ang hustisya at nabuhay ang pamana ni Andy bilang simbolo ng pag-asa at tiyaga sa harap ng kawalan ng katarungan. Maya-maya, nakatanggap si Red ng hindi kilalang postcard mula sa Fort Hancock, Texas, at ang kanyang puso ay muling nagkaroon ng pag-asa habang binabasa niya ito. Ito ay maikling mensahe mula sa kaibigan, si Andy, na nagsabi sa kanya na sa wakas ay nakarating na siya sa pinapangarap na destinasyon, ang Zihuatanejo. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Red, masaya siya na naabot na ni Andy ang matagal na niyang pangarap na kalayaan at magsimula ng panibago, ngunit kasabay nito, nalulungkot siya na wala na ang kanyang kaibigan. Hindi niya maiwasang mag-isip kung kumusta na si Andy, kung masaya ba siya, at kung naiisip pa rin niya ang panahon niya sa Shawshank. Habang tinititigan niya ang postcard, naalala niya ang sinabi ni Andy, hindi lahat ng ibon ay nararapat na ikulong, dahil ang iba sa kanila ay nagliliwanag ang pakpak. Nakangiti si Red sa kanyang mga luha, alam niyang isa si Andy sa mga ibong iyon, at nagpapasalamat siya sa oras na magkasama sila. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat sa pagdinig ng parol ni Red sa taong 1967. Sa pagkakataong ito ay hindi niya sinubukan na mapabilib ang board. Sa halip, sinabi niya sa kanila kung paanong ang rehabilitasyon ay gawa-gawang salita na inimbento upang bigyang katwiran ang kanilang trabaho. Taimtim din siyang nagsisi sa mga ginawa noon. Sinabi ni Red na kailangan niyang mabuhay kasama ang pagdurusa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa wakas, hiniling niya sa board na ihinto ang pag-aaksaya ng oras niya at hayaan siyang mag-isa. Sa kanyang pagkamangha, inaprobahan ang parol ni Red sa pagkakataong ito. Nakatira siya sa parehong silid kung saan tinapos ni Brooks ang sariling buhay. Bukod dito, gumagana ang Red Start sa parehong supermarket. Tulad ni Brooks, may mga pagkakataong napag-isipan niyang gumawa ng krimen para maipadala siya sa bilangguan. Ngunit sa bawat pagkakataon, naaalala niya ang pangako niya kay Andy. Sa huli, pumunta siya sa Buxton at nakita niya ang pader na bato kung saan may itinago si Andy. Napag-alaman na ito ay maliit na kahon na naglalaman ng malaking halaga ng pera at instruction para hanapin siya sa Zihuatanejo. Sa liham, sinabi ni Andy na umaasa siyang makita siya dahil kailangan niya ng isang taong maaaring magbigay sa kanya ng mga bagay para sa proyekto niya. Sa wakas ay napagtanto ni Red ang kapangyarihan ng pag-asa at optimismo.
Bago umalis, nag-ukit siya ng mensahe sa pader, na ngayon ay nagsasabing, narito si Brooks, gayon din si Red. Sa kabila ng paglabag sa parol, nakadama ng kalayaan si Red habang tumatawid siya sa hangganan ng Fort Hancock, at iniwan ang mapait na nakaraan na pumigil sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Umaasa siyang muling makasama si Andy at magsimula sa bagong pakikipagsapalaran. Alam niya na ang kaibigan niya ang nagbigay sa kanya ng regalo ng pag-asa at lakas upang ituloy ang kanyang mga pangarap. Nagtapos ang pelikula nang sa wakas ay muling nagsama ang dalawang magkaibigan sa dalampasigan ng Pacific Coast na bumubuo ng masayang pagtatapos. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.